Ito mga kapatid, no? Na tumanggap ng salita ng Diyos. No? Ano yung ating series? Fearless. Yung mga takot sa buhay natin, no? Iaalis ng Panginoon kung ipagkakatiwala natin yung buhay natin sa Kanya. At ang title nito mga kapatid, basahin natin ng sabay-sabay. Be active in God's presence. Amen. Palapakan natin ng Diyos. Hallelujah. One more time. Be active in God's presence. Wala pong ibang pinaka-importante sa buhay natin kundi presensya ng Diyos. Amen. Alam niyo po kung bakit hindi natin nagagawa yung kalooban ng Panginoon? Kasi kinukulang tayo sa presensya ng Diyos. Kulang tayo sa uhaw at gutom sa presensya ng Diyos. Inuuna natin yung mga ibang bagay. Inuuna natin yung mga panglaman. Inuuna natin yung ating sarili. Pero ang sinasabi po sa Biblia, you seek Him first, and all these things shall be added unto you. So paano po natin hinahanap o talagang nagiging aktibo tayo sa presensya ng Diyos? Kapatid, kamusta ang prayer life mo? Wave at me, wave at me. Amen. Kamusta yung prayer life natin? Kamusta yung activeness natin in the Word of God? Meron ba tayong pakialam sa salita ng Diyos? Meron ba tayong uhaw at gutom? No? Nais ba natin laging marinig ang salita ng Diyos sa ating buhay? Sabi, to be active in God's presence, meaning intentionally cultivate a conscious awareness of God's closeness and to live in alignment with divine will through practice like prayer, Bible study, meditation, reading of the scripture, and yung action by faith. You walk by faith. And you always worship God, not just by singing, hindi lang basta umawit sa Panginoon, kung hindi yung buhay mo ay buhay na pagsamba, na kahit ano ang iyong ginagawa ay ginagawa mo para sa Panginoon. And you confess every day yung iyong kasalanan. Doon po yun po ang kaparaanan para maging aktibo tayo sa presensya ng Diyos. Pinaka-importante po sa lahat, no? Maging klaro lang tayo, the most important thing in your life is to bring Jesus Christ in your life. Invite Jesus Christ in your life. Amen. Seek God's presence. Be active in prayer. Be active in His Word, in meditation, in service to God. Amen. And this active engagement, everybody say engagement. Everybody say intention. Yeah. So what is our intention? No? Maganda yung devotion kanina patungkol sa kamatayan eh. Amen. Sabi nga doon, perfect love drives out fear. No, at nawawala yung takot natin sa kamatayan dahil nararanasan natin yung presensya ng Diyos. Amen. Alam natin andyan ang Panginoon. No? Kasi marami pong tao ang parang goal lang nila, mahabang buhay lang eh. No? Kilala niyo ba si Methuselah? Yeah. Pinaka matandang tao nangyari, no, sa Bible. Pero walang binanggit patungkol kay Methuselah. Yun lang, 969 years old bago siya namatay, pero walang emphasize yung kanyang buhay. Hindi po dapat ganun ang buhay natin. Hindi ko sinasabing walang essence yung buhay ni Methuselah, pero ang pinopoint out po natin dito, hindi yung maging mahaba lang yung buhay natin, kundi yung purpose natin ay ma-fulfill. Amen. Live a life with a purpose. Kahit maikli na yung buhay mo, katulad ng nabanggit kanina yung kay Charlie Kirk, 31 years old, he was assassinated, but he completed the purpose of his life. He completed, he witnessed, no, being a witness, a living testimony. Kahit maraming galit sa kanya, alam niya, pwede talaga siyang mamatay doon, pero alam niya yung purpose niya. Kasi kapag ikaw nabubuhay ka sa purpose mo, no, ang marinig mo sa Panginoon pag ikaw ay nawala dito, well done, good and faithful servant. Alam niyo po, may kanya-kanya tayong oras. Yes. Amen. Pero dapat alam natin yung purpose natin para hindi tayo nagsasayang ng oras.
Amen? At malalaman mo lang yung purpose mo kung active ka sa presensya ng Diyos. Paulit-ulit na i-remind sa iyo ng Panginoon kung ano ang purpose mo. Amen? Kung titignan niyo po sa history, mga kapatid, yung mga talagang tumatak sa history, hindi sila tumanda ng sobrang tanda. Mga bata sila nung namatay. Di ba? Martin Luther King Jr., John F. Kennedy, amen, yung mga tumatak. Maging ang Panginoong Jesucristo, 33 years old, Alexander the Great, di ba? 33 years old lang din, pero tumatak sa history. Why? Because they lived out their purpose. Yes, amen. Hallelujah. No? Wala ka namang mababasa yung mga great man of God, di ba? Na ang in-emphasize doon, ang haba ng buhay nila, ang galing. Walang ganun eh. Di ba? Si Stephen, very young, no? Namatay siya, pero he completed his mission. Amen. Why? Because he is active in the presence of God. Amen. Hallelujah. Kapag aktibo ka sa presensya ng Panginoon, no, mapupulfill mo yung purpose mo, and when the time is right, He will make it happen. Sabi ng Panginoon. So you be active in the presence of God. No, basahin po natin sa Genesis. Nung hindi pa po nagkakasala ang tao, merong intimate fellowship. Everybody say intimate. Sinabing intimate, closeness. Yung talagang may relationship na kilalang kilala nila ang Diyos, no? Yung walang hadlang, walang anumang mga bagay na negatibo. So kung sabi doon sa Genesis chapter 3 verse 8, no? Doon nawala sila sa presensya ng Diyos. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa mga puno. Bakit bigla silang nagtago? Si Adan at si Eva. Dahil alam nila na sila'y nagkasala, no? At nagtago sila mula sa Panginoon. Ang tanong, makakapagtago ba tayo sa Diyos? No. God is omnipresent, meaning He is everywhere. He sees everything. Pero bakit sabi ng Panginoon, Adan, nasaan ka? Sino dito naniniwala matagal ka nang hinahanap ng Lord? Amen. Amen. Matagal ka nang hinahanap, tinatawag ng Panginoon. Pero maraming tao hindi tumutugon. Katulad nila, nagtago sila, no? Sa halamanan. No? At na-disconnect sila because of their sin. Ang pinakamalaking problema po ng tao ay kasalanan. Hindi po natin kayang alisin, sabunin, kuskusin ang ating mga kasalanan. Only in the presence of God, Amen. you can be washed. Only in surrender, you can receive grace. Amen? Only when you surrender everything, you can receive grace and you can be active in the presence of God. Amen? Nga lang, hindi kasi tayo marunong umamin. Nagdadahilan pa tayo eh. Katulad ng ginawa ng ating unang magulang. Kasi po itong babae. Tama? Nagturuan sila? Yes. Kasi naman, Panginoon, ganito kasi. Nagdadahilan pa tayo. Pero sino dito gusto makareceive ng restoration healing? Yes. Huwag tayo magdahilan sa Panginoon. Confess your sin. Aminin mo sa Panginoon yung pagkakamali mo para pumasok ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Alam mo kung bakit di makapasok ang presensya ng Diyos sa buhay mo? Wala kang pag-amin. Dahil sa pride, dahil sa kasalanan. No? Wala tayong pagsuko. That's why God's presence cannot feel you. No? Kaya, since the time nung nagkasala sila has prevented our ability to be in the physical presence of God. No? Mula noong panahon na yun, wala talagang makapasok. Kaya naalala nyo sa Old Testament, kailangan pa mag-alay kayo ng samot-saring pag-aalay bago doon makapasok sa presensya ng Diyos. At yung tanging nakakapasok lang dun sa most holy place is yung high priest. Amen? At kapag may kasalanan din yung high priest, hindi siya nagawa yung ritual law, siya'y mamamatay din because of his sin. Anong ginawa po ng Panginoong Jesus? Yung tolda, hinati niya. Ano yung simbolo nun? Yung law. He fulfilled the
Diyos ng banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Aaksyonan mo. Sabi ni Apostol Paul, huwag kayong maglalasing. Do not get drunk with wine. Yun yung illustration niya. Sabi niya, but be filled with the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Bakit inihalin tulad ni Apostol Paul yung alak sa Santong Espiritu? Kasi ang isang taong lasing, halata mo. May ebidensya. Kung ano-ano na yung mga, di ba? Halata mong influenced by the spirit of alak. Amen. Kasi meron siyang inaksyonan, kasi yung alak, hindi naman yan basta mapupunta sa tiyan mo Di ba? Intentional. Bibili ka ng alak, intentional pupunta ka kung saan merong alak at iinumin mo siya. Nakukuha niyo yung ilustrasyon ni Apostol Pablo? Ganon din sa banal na Espiritu. Kailangan aksyonan mo, yung intention mo, pumunta ka kung saan ka pinapapunta ng Diyos, gawin mo ang pinapagawa ng Diyos, at mapupuspos ka ng presensya ng Diyos. Amen! Nandoon po sa pagsunod Yes. Amen. Hallelujah. Kaya po yun yung ilustrasyon ni Apostol Pablo. Do not get drunk with wine because it causes dissipation. It will destroy, it will ruin your life. Kasi hindi ka makapag-isip ng maayos kapag ikaw ay influenced by drugs, by alcohol, by any vices. Pero anong utos doon? Be filled with the Holy Spirit. O sa ibang translation, be filled in the presence of God. Amen po mga kapatid. So kailangan yung intention mo sa araw-araw ay mapuspos ka, makapasok ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Kaya pangunahin ang panalangin. Amen. Hallelujah. Huwag mong maliitin, huwag mong iwaglit ang panalangin. Hallelujah. Cultivate, everybody say cultivate. Cultivate. Ayan, no? Yung mga matitigas na para bang lupa na hindi talaga natutubigan. Amen. Cultivate. Paano mangyari? Panalangin, intention. Kasi hindi ka naman magpipray kung wala kang intention magpray. Yes. Hallelujah. Kung hindi mo naman priority yon, hindi mo magiging intention yon. Amen. Kung hindi mo naman priority ang Bible study, ang reading of the scripture, no? Yung carrying each other's burden because that is the law of Christ. Yeah. Amen. Yung worship, hindi mo priority yung pag-confess ng kasalanan, hindi mo sinasabuhay yung pagsisisi, kapatid, walang presensya ng Diyos. Lagi natin naririnig, God is with me, God is with me, God is with us. Pero ang tanong ko, are you with God? Natanong ba natin yon? Are you with God? Kasi kung ang ginagawa mo opposite sa pinapagawa ng Panginoon, you are not with God. Yes. Hindi ka sasamahan ng Panginoon sa ginagawa mong taliwas sa kalooban niya. Amen. Hallelujah. So my question right now, church, are you with God? Kasi lagi natin pinoproclaim, God is with us, God is with me. Hindi po yun masama. Pero, are you with God? Ikaw ba ay sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos? Tayo ba ay merong puso na may intensyong laging babad sa presensya ng Diyos? Amen? Noong panahon po ni Moses, sa Exodus chapter 33 verse 20, sabi doon, ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha, sabi ng Diyos kay Moses, sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita niyon. Sobrang banal po ng Panginoon. He is holy, 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 meaning above, 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 above. Kaya nga po siya gumagamit ng burning bush. Amen? Gumausap sa kay Moses sa pamamagitan ng nasusunog, di ba? Na bush. Tapos sabi niya, tanggalin mo yung sandalyas mo kasi yung kinatatayuan, it's a holy ground.
Amen? Dahil kapag nagpakita ang Diyos ng mukhaan sa atin, mamamatay tayo. Dahil hindi tayo perpekto katulad ng Diyos. So paano po tayo makakalapit sa Diyos? Jesus said, I am the way. I am the truth. I am the life. No one can come to the Father except through me. Only Jesus Christ is the way. Amen po mga kapatid. Yung example ng buhay ng Panginoong Kristo, yun ang aral na iniwan sa atin. Amen po. Kaya, noong panahon ni Moses, hindi nila makalapit sa presensya ng Diyos. Kailangan pa nila ng napakaraming katakot-takot na religious ritual law. No, yung labas ng tabernacle, patio, di ba? And then the holy place, and then the most holy place. No? Pero lahat yun, tinupad na ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Para anytime na manalangin ka, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, nakapasok ka na sa presensya ng Diyos. Ganun po kalaki yung sakripisyo ng Panginoon para magkaroon tayo ng access in the presence of God. That in the name of the Lord Jesus Christ, once you have faith in the sacrifice of the Lord, in His love for you, nireceive mo siya by faith, and you believe, the presence of God is filling you. Day by day, grace by grace, you are being transformed. Amen mga kapatid. Kaya, now only the holy, the sinless angels, kung nakita niyo yung ginawa nung napangitain ni Isaiah, no? Yun lang yung mga malapit sa trono. No? Ang problema po sa maraming Kristiyano, no, magaling tayo mag-share ng gospel, magaling tayo mag-preach, magaling tayo mag-proclaim, kulang tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Ang pinakamahalaga sa araw-araw ng ating buhay, ang presensya ng Diyos. Alam niyo po, sa pamilya, you must prioritize prayer. Amen. With your wife, with your husband, pray. No? Devotion, worship. No? When it comes to music, no, wag niyo kayo patugtog ng worldly. Music for God. When it comes to the choice of your lifestyle, it must be aligned in the will of God. Amen. So, nandoon ang presensya ng Diyos. Amen, mga kapatid. So, kaya, sabi doon, Luke chapter 1, verse 19, sumagot ang anghel, ako'y si Gabriel, na nakatayo sa harapan ng Diyos. Saan nakatayo si Gabriel? Only the angels, the sinless angels, hindi yung mga fallen angels, ha? Yung mga anghel ng Diyos, sila nakatayo sa harapan ng Diyos, isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Kausap niya si Jose. Amen? Sino dito gustong magamit mightily ng Panginoon? Amen. Sa pamilya mo. To have a breakthrough, to have a revival, restoration in your family. You must first draw near to God. Makalapit ka sa harapan ng Diyos para isugo ka upang dalhin ang magandang balita ng Diyos. Hindi mo mahahatid ng makapangyarihan ang magandang balita ng Diyos kung hindi ka close, intimate, intentional sa relasyon mo sa Panginoon. Narinig niyo ba ako, mga kapatid? Yan po. No? Sabi sa Biblia, no? Sabi nung ni John, nung sinulat sa Revelation, sabi nung anghel sa kanya, huwag kang magpatira pa sa akin, servant mo rin ako. Amen. So ibig sabihin, parehas lang tayo ng angel. Amen. And the Bible says, because of Jesus, you are now sons and daughters of the living God. We are now children of God. Amen. At
in heaven. Maliban na lang kung hindi mo tinatanggap ang Panginoong Kristo sa buhay mo. At ikaw pa rin ang hari ng buhay mo. Amen. Kaya napaka-halaga nung malalim, continuous, everybody say continuous, tuloy-tuloy na relasyon sa Panginoon. No? Making His presence a transformative force in your daily life. Making His Word the supreme Word in your life. No? Mga Kristiyano, tayo, mga kapatid, anak tayo ng Diyos. Sabi sa John 14:23, sabi doon, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya, indwelling of the Holy Spirit. Amen. Ang umiibig sa akin. Napaka-ganda ng devotion kanina. Pag-ibig sa Diyos, buong relasyon sa Panginoon. Ibig sabihin, kung iniibig mo talaga ang Diyos, a-action ka, tutupad ka ng Kanyang salita. At kapag tinutupad mo ang Kanyang salita dahil mahal mo ang Diyos, ang presensya niya ay laging nananahan sa iyo. Yes, glory to God. At kapag ang presensya ng Diyos ay nananahan sa isang tao, he cannot be defeated by anyone. Yes, hallelujah. Amen. Because of God. Not because of him, but because of God. Yes. Amen. Malinaw mo ba ang sinabi mismo ng Panginoong Jesus ito? Amen. Ito ang Kanyang pangako. May pangako dito tayong nabasa. Pupunta kami at mananahan sa taong yun, kung sino man ang iibig at tutupad ng aking salita. Amen. Ang sabi ng salita ng Diyos, magpatawad ka. Yes. Ang sabi ng salita ng Diyos, pinagpala ang kayo kapag kayo'y na-persecute dahil sa pangalan ko. Amen. No? Ang sabi ng salita ng Diyos, honor your parents in the Lord. Amen. At alam niyo ba, yung honor your parents in the Lord, yun lang yung may pangako sa buong 10 Commandments. Sa buong Commandments, no? Pangunahing pangako. At ano namang sabi para sa mga magulang doon? Mga magulang, huwag niyong ibulit sa galit ang inyong mga anak. Huwag niyong galitin. Amen? Kasi, yung pinuputol natin minsan doon oy, honor your parents in the Lord. Pero meron ding sinabi doon para sa parents. Ano yun? Mga magulang. Huwag niyong exasperate. Don't exasperate your children. Huwag niyong ibulit sa galit yung inyong mga anak. Paano nagagalit yung mga anak sa magulang? Kapag may ginagawang hindi ayon sa kalooban ng Diyos yung magulang, tinatinaban mo ng galit. Naririnig po ba natin ang salita ng Diyos? At yun din ay may pangako. So kung nagmamahal tayo, umiibig tayo sa Diyos, tutuparin natin ang Kanyang salita. Kung gusto natin maging aktibo sa presensya ng Diyos, tatanggapin natin ang correction. Amen. 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 Tatanggapin natin kapag tayo didisiplina ng Panginoon. Hallelujah. Amen? So dapat ang nafe-feel natin ngayon ay conviction, hindi condemnation. God's conviction, yung narinig natin. Amen? Kapag ang isang tao, narinig niya yung salita ng Diyos at nakukonvict siya, ibig sabihin ng conviction, yung pagbabago, nalilid ka doon sa pagbabago. Una, confession and then repentance. Yun yung conviction na tinatawag. Pero kapag narinig mo ang salita ng Diyos, pinapangaral sa iyo at ang dating sa iyo ay parang hinahatulan ka, condemnation, kasinungalingan ng diablo yan. Amen. Yes. Because God wants to bless you. And for God to be able to bless you, you need to fulfill His purpose in your life. Amen. Para puspos ka ng presensya ng Diyos. So sino dito gusto maging successful and prosperous? Amen. Pumalakpak
pa kayong gustong maging successful and prosperous in this life? By the way, let's redefine success in the Bible. Yung success ba, yung marami kang ari-arian, yan ba yun, Pastor? No. Yung marami kang kayamanan? Sinusukat mo ba yung success pag kinumpara mo yung sarili mo sa ibang tao? Is that how you define your success? The Bible defines your success when you complete your purpose for God. Amen. That is the success of a Christian. Kapag natupad mo ang assignment na binigay sa iyo ng Diyos. That is success. Well done, good and faithful servant. No? Kaya mga kapatid, don't compare your life to other people. Sabi nga sa Bible, huwag kang mainggit sa mayayaman sa mga maling flood control, ay mga maling paraan. Yun ang sinabi doon. No? Tama ba? Sinabi sa Psalms yun eh. Yes. Yumaman man sila dahil sa maling gawain, huwag mo silang kainggitan. Yes. Dahil hindi yun ang success. Yes. Hallelujah. No? Hindi yun ang success. Ang success sa Christian life is when you fulfill your assignment, your purpose that God has given you. Now, what is your purpose? Natanong mo na ba yun? Hindi mo madidiscover kung ano ang purpose ng buhay mo, kung ano ang dahilan kung bakit ka pinanganak sa mundong ito, kung walang presensya ng Diyos. Kung hindi ka aktibo sa presensya ng Diyos, hindi mo malalaman kung ano ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Hindi ka nabuhay dito para lang magpayaman, kumita ng pera, mabuhay at mamatay ka na. That's not success. Success is when you fulfill your assignment, your commitment, your purpose in the Lord. Amen. And how will you be able to do that? Kapatid, ang umiibig sa akin, sabi ng Panginoon, tumutupad ang aking salita. Amen. Yeah. Lahat ng naririnig natin, lahat ng nababasa natin, utos mula sa Panginoon para sa ikabubuti natin. Amen. So God can direct us because the Word of God is inspired. It is God breathed at magagamit ito for instruction, for correction, for rebuke, Yes. for leading people in a righteous life. That's how we are active in the presence of God. Amen ba mga kapatid? Amen. Kaya ang mga Kristiyano napupuspos, nananahan ang Holy Spirit once natanggap nila ang salita ng Diyos, ang buhay na salita ng Diyos, ang Panginoong Jesus. At hindi nagtatapos doon, yung naligtas ka na, okay na. No, that's the beginning of your journey. And God has assignments na ibibigay sa iyo. Amen? Amen. So lahat tayo, sino nakakaalam dito hanggang kailan siya mabubuhay? Wala. Wala eh. Pero mahalaga ba bang malaman yun? No. Hindi mahalagang malaman yun. Your future is in God's hands. Amen. Hindi mo kailangan malaman kung hanggang kailan ka dito. Ang kailangan mong malaman kung ano ang purpose mo, ba't nandito ka. Amen. Glory to God. Bakit ka ba nabubuhay? Ano ba yung buhay mo? Yung go with the flow ka lang? Kung ano ang uso? Kung ano ang meron sa mundo? Yun lang ba yun? No. Hindi yun mga kapatid. Ang goal natin mga kapatid is to fulfill the purpose that God has given us. And one of that purpose is pare-parehas tayo yung Great Commandment, yung Great Commission. Amen. Hallelujah. To share the gospel. Yeah. And you must be a living gospel, living testimony. And for you to be a living testimony, buhay na patotoo, lagi mong hanapin ang presensya ng Diyos araw-araw. Through prayer, read the Bible, go to Bible study, go to prayer meeting, go to any services that will help you to cultivate your relationship with God. John
chapter 15 verse 4. Ang sabi ng Panginoong Jesus dito, manatili kayo sa akin, Amen. sa presensya ko. Yes. Bakit, Pastor? Pwede ba yon yung umalis sa presensya ng Diyos? Yes. Akala ko ba, Pastor, ang sabi sa Bible, walang makakapagnakaw sa iyo sa aking kamay. Akala ko ba sabi ng Diyos yun? Tama, sinabi ng Diyos yun. Pero may utos din ng Diyos bago niya sabihin yun. Yes. Manatili kayo sa akin. Amen. Amen. Ang ginagawa ni Satanas ngayon, nagpapakalat ng mga kasinungalingan, ng mga fake news. Ginagamit yung emosyon ng tao para ma-disconnect sa Diyos. Yes. Minsan mamimisinterpret mo pa yung mga nag-a-advise sa'yo. Mamimisinterpret mo pa yung pastor na pinapatamaan ka lang. Pero ang gusto ng Panginoon, ituwid ka para mapagpala ka. Para bumuhos ang mayamang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Kaya may mga concern, hindi lang concern. God cares for you. Amen. No? Gusto niya na gamitin ka. Great purpose. Paano tayo magagamit ng Panginoon kung hindi tayo mapupuspos ng presensya niya? Amen? Kaya sabi niya, manatili kayo sa akin at anong pangako? Mananatili din ako sa inyo. Amen. Sinabi ba doon ng Panginoon, kahit hindi kayo manatili sa akin, mananatili pa rin ako sa inyo? Walang sinabing ganun. Ang kondisyon para manatili ka presensya ng Diyos araw-araw, manatili ka sa Kanya. Paano ka manatili sa Kanya? Gawin mo yung kalooban niya. Amen. Manalangin ka lagi. I-honor mo ang mga tao. Love your neighbor as you love yourself. Pahalagahan mo ang iglesia ng Diyos. Amen. Hindi lang yung buhay mo. Yung gawain ng Diyos. Seek His kingdom. Seek His righteousness. No? Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Hindi ka magagamit ng Diyos. Walang bungang makikita sa iyo kung ikaw ay disconnected ang relationship mo sa Panginoon. Kaya nga ginagawa ni Satanas, gagawin niya ang lahat para wala kang oras, para maging busy ka. Amen? Yes. Gagawin niya ang lahat para maiba yung focus mo. Yes. Ma-disconnect ka. Kasi hindi ka naman basta-basta malalayo ni Satanas sa Diyos eh. Ang unang gagawin niya, unti-unti, aakitin ka niya papalayo sa Diyos. Gagamitin niya ang social media. Pwede niyang gamitin yung mga kaibigan mo, mga kakilala mo. Kaya napakahalaga, araw-araw, hanapin mo yung presensya ng Diyos. Amen ba, church? Yes. So, sabi pa doon, we are aware of the reality. The indwelling presence comes only through faith. Everybody say faith. Faith. Everybody say faith. Faith. Third time is a charm. Everybody say faith. Faith. Huh? Pananampalataya. Ano yung totoong pananampalataya? Yung may gawa. Amen. Yung may intensyon. Amen. Amen. Yung may intimate relationship with God. Yun yung faith. Hindi lang basta naniwala ka, sinabi mo that God is with me. No. You must be with God. You must be always in the presence of God. Amen pa, mga kapatid? Bakit dinidiinan natin to, mga kapatid? Kasi napakahalaga ng presensya ng Diyos eh. Pag na-disconnect ka sa presensya ng Panginoon, iba-iba na maiisip mo. May isip mo na magpakamatay, may isip mo na wala ng pag-asa. Ang problema, doon na lagi yung focus mo. Amen? Yun eh, kasi disconnected ka na eh. Sa presensya ng Diyos eh. Amen ba, mga kapatid? Ganun yung dapat alam natin to. Dapat fearless tayo. Na laging confidence tayo sa Panginoon. Naunawaan po ba natin, church? Na ang Diyos, ang nais niya, araw-araw tayong lumalapit sa Kanya. Amen.
Not every Sunday, Yes. but every opportunity that you can talk to God, that you can just thank God, Yes. that you can just praise the Lord in the midst of your family, that you can just share your testimony to your friends. That's how you abide in the vine, abide in His presence. Eh, ang problema, hindi kayo nananalangin sa bahay. Ang problema, walang puwang ang salita ng Diyos sa bahay. Kayo mismo nagpe-persecute sa isa't isa. Hoy, Bible na naman, tapos na naman na yung service Hindi ganun. Sabi nga, sa Old Testament pa lang, isulat nyo sa pader Amen. yung salita ng Diyos para may paalala. Ilagay nyo sa mga places na nakikita ang salita ng Diyos para matupad mo, para maalala mo, meron ka palang purpose. Amen? Kaya the Holy Spirit will indwell in a person through faith in the Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan lang yun ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng relihiyon, hindi sa pamamagitan ng anumang sekta, no? Hindi sa pamamagitan ng anumang grupo. Only faith in the Lord Jesus Christ can activate the indwelling of the Holy Spirit. Amen? We are aware, mga kapatid, sabi doon sa 1 Peter 2:9, we are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, people belonging to God, that you may declare the praise of Him who called you out of darkness into His wonderful light. No? Anong sinasabi ni Pedro dito? Pinili ka. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Parang ayaw mong maniwala. Ulitin mo nga. Hindi lang basta pinili, you belong to God. You don't belong to this world. Ang problema kasi, hindi tayo aktibo Kaya ang lagi mo nang nagagawa, yung mga bagay sa mundo. Amen? Na sinabi, you are chosen people, belonging to God. Kung tayo ay talagang sa Diyos, hindi ba ang presensya niya ay nasa atin? Amen. Kung tayo'y pinili ng Diyos, hindi ba nananahan siya sa atin? Amen. Sino dito nag-a-agree doon? Amen. No? Hindi tayo nawawalan ng pag-asa because of the presence of God. No matter how badly we fail, kahit sobrang sama ng pagkabagsak mo, ng pagkadapa mo, yung pagkakamali mo, kapatid, God can restore you. Amen. Amen. There is no mountain too big. God cannot move it. Amen? If you will just have faith in God and confess your sin, no? Hindi ka basta-basta lulubog. No? So kaya mga kapatid na mananampalataya, no? Hindi totoo na umaalis ang Holy Spirit. Hindi totoo na umaalis ang Holy Spirit sa isang taong nakatanggap na. Walang bawi ang Panginoon. Yes. The question is, talaga bang tinanggap niya? Alam niyo po kasi mga kapatid, maraming magaling mag-proclaim. Christian, di ba? Yung salita niya, puro pang Christian. Pero pagdating sa practice, pagdating sa lifestyle, wala, kulang. O hindi nakikita yung pagbabago. Pagdating sa presensya ng Diyos, Pastor, busy ako. Are we hearing this? I don't have time.
Alam mo kung ano ibig sabihin ng busy? It's not my priority. Yes. Halimbawa, okay, meron pangangailangan ang gawain ng Panginoon. Sino dito may pakialam? Amen. Amen? Kailangan natin mahango ang mga kabataan, no? Mula sa mga bisyo at masasamang impluensya. Kailangan mag-come up tayo ng strategy. Yes. To snatch them from the fire. Amen? Sino dito may pakialam? Kung meron kang zeal para sa ibang tao, meaning the presence of God, the Holy Spirit is speaking to you, is in you, and He will work through you. Amen po, mga kapatid. Kaya sabi doon, while we will never lose the reality of the Holy Spirit, the reality of the presence of God, we might lose the sense of His presence. Amen? Pag sinabing sense, yung minsan narinig mo sa isang Kristiyano, hindi ko na nararamdaman ang Lord. Huh? Meron bang ganun sa Bible na kailangan nararamdaman mo ang Lord? Anong sabi ng Panginoon kay David? Be still and know that I am your God. Hindi doon sinabi na pumanatag ka at pakiramdaman mo ako. Walang sinabing gano'n. Hindi sinabing be still and feel my presence. No. Ang sinabi doon, know what you know about God. What you know about His Word. What you know about His plans. What you know about His promises. What you know about His purpose. That is the essence of your Christianity. When you know that God is with you, regardless kung may nararamdaman ka o wala, alam mo na sinasamahan ka ng Diyos dahil dinutupad mo ang Kanyang salita. Amen. Amen po, mga kapatid. Bawat anak ng Diyos, it goes through feeling. Yan ang ginagamit ng demonyo, yung feeling mo. Ayan. Huwag kang magpadaya sa feeling mo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag tayong magpadaya sa feelings. Tapos sabihin mo sa katabi mo, panghawakan natin ang Word of God. Amen. Katulad ni Job, chapter 23, verse 10. Sabi ni Job, ngunit alam ng Diyos, no. Alam ni Job na alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. Alam ng Diyos ang bawat suliranin mo ngayon. Alam ng Diyos kung anong kadiliman ang meron sa pamilya mo ngayon. Alam ng Diyos kung gaano kabigat ang problema mo ngayon. Alam lahat yun ng Diyos. Kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayan. Yes. Hallelujah. Alam mo, that is the announcement of God this morning. Yes. Kaya may pagsubok sa buhay mo ngayon. Thank you, Lord. Dinadalisay ng Diyos ang pananampalataya mo. Amen. Nang sa gayon, buong presensya niya ang sumakop sa pagkatao mo. Amen. Hallelujah. Amen? Alam ng Diyos lahat, bawat hakbang, bawat hininga, bawat desisyon, bawat pangyayari sa ating buhay mula pa tayo nung ipinanganak. Hanggang ngayon, magti-2026 na, alam ng Diyos kung ano ang purpose mo. The question is, alam mo ba ang pinapagawa ng Diyos sa iyo? Are you with God? Amen. Yes. Amen? 1 Peter 1:7. Ang sabi doon ni Apostle Peter, ang ginto, bagamat nasisira, pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Amen. Gayon din naman ang inyong pananampalataya, higit mahalaga kaysa ginto, sinusubok
upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw ng mahayag sa Jesucristo. Grabe po yung promise ng Lord. Amen. Hindi ka lang basta like etchapuera. No? Ang sabi doon, dahil sa pananampalataya mong totoo, ikaw ay papupurihan, pagbabalik ng Panginoon, magkakaalaman, dadakilain kasama niya. You will reign with Jesus. When Jesus reigns, you will reign with Him. Amen? Pararangalan sa araw na mahayag ng pagbabalik ng Panginoon. Kung talagang totoo kang na born again, talagang napanganak ka muli sa Espiritu, talagang yung buhay mo ay talagang sa Diyos. Kaya merong mga problema at pagsubok. Ngayon, ang pananampalatayang peke, hindi tatagal. Tatalikod yan sa Panginoon. Pero ang pananampalatayang totoo, kahit gaano kabigat ang problema, madadalisay ang ito. Lalong tatatag ang pananampalataya. Lalong kakapit sa Panginoon. Lalong magsusumiksik sa Diyos. Lalong aasa sa Diyos. Lalong magpupuri sa Diyos. Lalong sasamba at maglilingkod sa Diyos. Yan ang totoong pananampalataya ng isang tunay na Kristiyano. Hallelujah! Hindi tatalikod. Hindi magtatampo. Hallelujah! Hindi sasama ang loob kapag kinurek ka ng salita ng Diyos. Kundi magpapasalamat ka, Panginoon, pinaparaan mo ako sa apoy, masakit man, pero alam ko ito'y pagpapalak sa aking buhay. Amen? That's a blessing. Declare blessing into your life. Kapatid, when I say you declare blessing, huwag kang ma-surprise kung maraming pagsubok. Huwag kang magtaka kung maraming persecution. Kung maraming paninira, huwag kang magtaka. That's the testing of your faith. There will be no testimony without a test. Are you hearing this, church? Amen. That's how we grow. That's how we mature. The synonyms of maturity in the Bible is beautiful. He will make all things beautiful. Everybody say, beautiful. Mature. That's the meaning of maturity. You will grow like a flower that is matured and you are beautiful. Praise God. Hallelujah. Yun po ang nais na i-reveal ng Diyos sa ating kapaligiran. Your beauty, your maturity. At paano mangyayari yun? Paparaanin ka niya sa mga pagsubok. Anong sabi ng Panginoon? Manatili ka sa akin. Kumapit ka, umasa ka sa akin. Amen? Huwag kang lumayo sa akin. Amen? Huwag tayong magtampo sa Panginoon, kung hindi, patuloy tayong sumunod at tuparin ang kanyang salita. Sabi ni Nehemiah, sabi niya sa Nehemiah chapter 8 verse 10, kahit sobrang pagsubok, sobrang problema, umuwi na kayo at magdiwang. Grabe yung pagsubok ng panahon ni Nehemiah. Maraming persecution. Sinasabi sa kanila, hindi niyo mabubuo yung templo? No? Kumbaga sinasabi sa iyo ng mga taong nagbabantay sa iyo, hindi ka magtatagumpay, hindi ka magsasucess. Pero anong sabi ni Nehemiah dahil sa pananampalataya niya? Umuwi na kayo at magdiwang, kumain kayo at uminom ng bagong alak. Meaning that is joy. Amen? That symbolizes joy. No? Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag kayong malungkot. Sabihin mo sa katabi mo,
Hallelujah. I'm preaching myself happy right now. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoong Diyos. No? Hindi nakabatay sa nararamdaman. Amen. Hindi nakabatay sa sitwasyon, sa bigat ng problema. Yes. Ang totoong pananampalataya, sasayaw at magpupuri habang bumabagyo. Hallelujah! Praise God! Hindi yung habang bumabagyo, nagmumukmuk ka, nalulungkot ka, at lumulubog ka sa baha. Hindi yun ang pananampalatayang mula sa Diyos. Ang pananampalatayang mula sa Diyos, may kagalakan ka dahil alam mo ang presensya ng Panginoon ay sumasa iyo. Hallelujah! Kahit magulo ang pamilya mo, hindi mo ma-explain ano yung kagalakang yun. Ang kagalakang yun nangyagaling sa presensya ng Diyos. Kaya ka malakas ngayon, kaya ka may kagalingan, kaya ka malaya ngayon dahil sa presensya ng Diyos. Thank you, Jesus. I just want to get that out of my chest. I just want to be a mouthpiece of God right now. Yes. Hallelujah. Amen. The joy of the Lord is my strength. Let's declare right now. Say it to yourself. Say it to your life. The joy of the Lord is my strength. Say it one more time. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Matatag ang pananampalatayang laging babad sa presensya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Aktibo. What is our title? Be active in God's presence. Amen. Dahil ang kagalakang dulot ng Diyos, mula sa Diyos, bumaba mula sa langit, ipinaba sa iyo ng Diyos. Yan ang kalakasan ng iyong pananampalataya. Thank you, God. Kaya sinabi rin ni Santiago, James, the brother of Jesus, consider it pure joy. James 1:2. Sabi niya, mga kapatid ko, mga taga-DOCGM, Amen. magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Amen. Hallelujah. Ebidensya yan na andyan ang presensya ng Diyos at ikaw ay minamature. Because trials produce faith, and faith develop perseverance, pagtsatsaga. At kapag natuto ka sa buhay, you learn from your mistakes, you will become mature, Amen. and everything will be beautiful Amen. in His time. Hallelujah! Kaya kapatid, tatag lang. Sabi mo sa katabi mo, tatag lang. Babad sa presensya ng Diyos. Aktibo ka sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Pray without ceasing. Yes. Read His Word. Read His message for you. Discover your purpose. Do your assignments for God. Sabi ni David, nung dumaranas siya ng matinding problema, Psalm 16 verse 11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Amen. Praise God. Praise. Sa piling mo, sa presensya mo, O Diyos, madarama ang lubos na kagalakan. Amen. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Amen. God is your helper. Isipin mo, Diyos ang katulong mo. Diyos ang tutulong sa iyo sa problema mo. Receive in Jesus' name. God is your helper. Amen. You receive it. You declare it. That Jesus will bring the resolution to whatever your problem is right now. Amen po, mga kapatid. Kaya nga, joy that is, but is foretaste of far greater, no?
Hindi mo ma-explain, pero narayan sa kaibuturan ng puso mo na kahit mabigat ang problema, nakakapagpuri, nakakapaglingkod ka, umuusad ka, hindi ka nai-stuck, hindi ka napipigilan ng problema. Amen? You speak Jesus to your anxiety. You speak Jesus to your problems, to your mountains, to your depression. Sino gusto ituloy ko ba to? Sino dito sinasabi niya, Pastor, itigil mo na nga? Wala. Sino gusto pumalakpak yung gusto na ituloy pa natin to? Hallelujah! Praise the Lord! Praise God. I think the Holy Spirit is not yet finished right now. Amen. And I'm excited of what will be the result of this topic, mga kapatid. No? So God is omnipresent. So hindi ka naniniwala. Presensya ng Diyos, nariyan lang. Amen. He is everywhere. Sabi nga ni David, where can I go from spirit? Sabi sa Psalm 139, no? Lord, saan ako pupunta? No? Upang ako'y makatakas. Hindi tayo makatakas sa presensya ng Diyos. Amen? Lahat alam niya. Sabi doon, ako ba'y makakaiwas sa Espiritu ng Diyos? Hindi. Lalo na pag nag-indwell na sa iyo yung Holy Spirit. Sabi pa doon, kung langit ang puntahan ko, tiyak naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako, ikaw din ang kasama. Praise God! Ano man mangyari sa buhay natin dito? Kung ako ay makalipad, umiwas sa pasilangan, ibig sabihin, ng ibang bansa ka, no? Parang gano'n no? O kaya ang tirahan ko, ang duluhan ng kanluran, kahit sa silangan, kanluran, kahit saan ka pa. Tiyak, ikaw ay naroon. Upang ako'y pangunahan. Upang ako'y pagpalain. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Grabe. God pursues His children. Amen. At sabi doon, the indwelling of the Holy Spirit, the indwelling of God's presence, sabi ng Panginoong Jesus, no, nabasa na natin kanina, we are the temple of the living God. Amen. Amen. The constant internal presence is a source of supernatural strength and wisdom and joy. At panghuli, mga kapatid, manifest presence of God. Amen. Ulitin natin, panguna, no? Omnipresence. God is everywhere. Amen. This is the truth. At kung tinanggap mo siya sa buhay mo nang may pananampalataya, He will be with you wherever you go. Sa katulad ng sinabi kay Moses, kay Joshua, I will be with you until the end of age. Pangalawa, indwelling of the Holy Spirit within believers. How many believers this morning? Amen. Amen. Hallelujah. For those who follow, for those who live in the presence of God, yung buhay mo na talagang maglingkod, parangalan ng Diyos, the Holy Spirit is inside you. And last, manifest. Everybody say manifest. Presence. God revealing Himself to you. Divine encounter. Amen. This is the special time when God's presence, yun talagang na-experience mo, yung klaro sa iyo, ang pagmamahal ng Diyos. Yung klaro sa iyo, yung vision na binigay sa iyo ng Lord, yung assignment mo, alam mo yung purpose mo. That is the manifest presence of God. Yung wala kang pag-aalinlangan, yung wala kang pagdududa, meaning nag-manifest, nagrema ang presensya ng Diyos sa iyo. Amen. Amen. Kaya sabi doon, kailangan constant, continuous discipline ka. Amen. Always be in prayer. Draw near to God, active in His services, serving the Lord.
Kaya mahalaga, repentance, prayer, study, and obedience of the Word of God. Praise and worship. And right now, I want to invite each and everyone as we end this preaching, mga kapatid. Let us all rise.